Alright guys, so magbasa na ng draft sila chief mate at saka yung SGS at saka Intertech na surveyor, no? Ayaw nila, hindi sila papayag na gamitin yung MRD reading rail natin dahil yun, nakaarkila na sila ng service boat. Ang kontrata daw nila sa service boat ay kasama na yon from initial, intermediate at saka final $700 daw, no? So mahirap yung ganun na ganyan yung ano nila, arkila, napakamahal. Yun, dito sila. Sundan natin kung ano yung basa nila dyan. Andun yung ano. So, andito si chief mate. Yun, nagbabasa sila dyan. Okay. Ano basa niyo, Chip? $776? Ha? 706? So yung nabasa nila 706 daw. Okay. Dito, kung napanood nyo yung ano ko dati, vlog sa YouTube, meron din akong ganito. Pero si Chief Mate hindi naglagay dito ng parang bidi para yung valve na yon, ang purpose ay i-control niya yung flow ng tubig para hindi magalaw. Gaya niyan, oh, magalaw. So average niya ay nasa 62 yung reading, no? Malaman natin yung tagilid nito. So lipat tayo dito guys sa pabor dahil dito guys, reminder sa inyo, no, pag makabiyahe kayo dito sa Cartagena, ang density dito sa tubig nila na nilulutangan ng barko natin ay mataas, mababa din, from 1.005 to 1.018. So nasa 13, so malaking ano talaga pagbabago sa sa estribor. Ang average doon ay 62. Dito naman ang average ay 67. So may tagilid na 5 cm sa pabor. Kung nakabasa sila doon sa estribor ng 706, so supposed to be dito ay ano 511, 7.11 dapat, no? So malaman natin. Guys, taga-apagan mo kung kailan mo ani, guys. Taga-apagan mo kung kailan mo ani. Mo ni kan General Manager sa MRT Production. Butangan na kasin. Sige. Sige, pira. Shout out kay ano pala namin, Oiler Cuevas. Happy birthday. May libre siyang 3 GB internet. Mo na ilaha. So iya po na. So ito yung conventional na dati, kung naalala nyo, yung tawag nito ay damper tube, no? Damper tube. So ganito rin ang gamit ko noon. 2014, 12 years ago. Damper tube yung tawag nito. Pero ngayon tinatawag natin ng MRD set, swell equalizer tube. Swell equalizer, ha.
Mayroon pala silang ganito. Saan ang bula nito? Yung number tube nila? Bula, be, dire. Dito yung bula. So ito yung gamit nila. Parang malaking dextrose. Okay rin yan, accurate din yan. Kaso lang ano lang yan siya, flexible. Okay. So yan siya, oh. Mga ka-MRD set. Sir. Oh. Yun, oh. Yan, bula. Yun. Okay, andyan na sila. Speedboat pala yung gamit. 700 yung kontrata. Bayad nila. Ito yung sabi. So yun, ipapakita ko sa inyo ulit na ang paggamit nito pag lower ay hindi ipadikit sa hala, hindi ipalatay dahil magmagnet yan. Doon na yan ipadikit pag nasa tubig na. Para kapit na kapit kahit pa 6 meters yan na swell, hindi yan kayang baklasin. Okay. Andyan na sila Chief Mate at saka yung Surveyor, Intertech at saka SGS. So ito yung kargada namin, no. Meat cook. Cool siya na pinaprocess. May halong parang iwan ko liquido na pangliliyab siguro. Panggatong din to. Meat cook, para siyang pitcock, pero mas malinis-linis siya sa pitcock. Okay, yan, andyan na sila. Pasyal-pasyal, nagsuri-suroy, nagsuri-suroy sila, guys. Yun, binabasa pa nila. So mayroon tayong 150 seconds dyan, no? Hintayin natin. Baka sumabit yan, naka-impose kasi yung numero. Sumabit yung pansa baka. Okay, hintayin natin sila magbasa. So yung damper tube nila ay tinabi din. Ma-compare natin yan. Alam ko parehas lang din talaga ang basa niyan. Unlike lang sa atin ay hindi gumagalaw, naka-steady. Yung damper tube magalaw siya, oh.
Kina sir? 709. 709. Ilan basa, Chip? 11? Baby. Chip? Sir. 11? Baby. 9? Oh. Okay. 709. So sa kabila 7.06. So may listing tayo na 5. Dapat siya 11, 9 daw. So 3 cm. Okay, advantage kay Chip Media. Ulitin natin kung ilan ba talaga average nito. 67, 66. Okay. 66 pala. 09. Average 66 sa kabila 62. So may Okay. 4 cm. 4 cm tagilid sa port side. Kung 706 doon basa nila 64, dapat dito 710. Pero doon sa tube ay 09. Okay na lang rin. 1 cm ng diferensya. Mas accurate kasi yung yung bula doon dahil yan. So ganun lang pagtanggal ha, ipitik lang. Ipitik. Nadali din ni anakon. Yun. Yan oh, tingnan nyo. So nakita nyo yung ano no, pagluwi pag baklas no, pinitik lang pa out. Itong messenger line or hibing line, ipitik palabas para gaganon din siya. So walang kahirap-hirap tanggalin. At saka pagdikit ay sobrang dikit talaga. Oh, yan oh. Parang ihi ng diwindi. Virgin na virgin. So yun ha. So ipakita ko ulit, yung lutang niya ay nasa 30% o 40%, tapos yung loob-loob ay nasa 60%. So almost din nasa gitna. So kanina pa ito, ang tagal niya maubos ng tubig. So inuulit ko, dito tayo sa Swell Equalizer Tube. Napaka-accurate. Na-equalize niya yung tubig sa dagat at saka tubig sa loob ng tube. Kaya ang tawag, correct term ay Swell Equalizer Tube. Alright! Dito nagtatapos guys yung episode na ito. Hanggang sa muli. Paalam!